It is written, "Do not judge lest you be judged, for the measure you measure with will be measured back to you." Mr. President, distinguished colleagues in the Senate and the House, the prosecution and defense panels, my countrymen, magandang hapon po sa ating lahat. While I do not approve of the manner and way by which the House of Representatives initiated, proceeded, and handled this impeachment, when they filed the complaint for impeachment before the Senate, the House, in the exercise of its constitutional mandate, in the exercise of its wisdom, determined that non-declaration in one SALN is an impeachable offense. Ibig sabihin po nito, mula ngayon, dahil sa pagdeterminang yan ng Kamara de Representantes, pwede na nating tanggalin ang punong mahistrado, kabilang ang Pangulo at ikalawang Pangulo ng bansa, gayon din ibang mga impeachable officers kapag sila ay merong ari-arian na hindi dineklara sa kanilang SALN. Mr. President, matapos po aminin ni Chief Justice Corona na meron siyang $2.4 million at 80 million pesos na hindi niya dineklara sa kanyang SALN, naging simple na lamang ang kailangang pagdesisyonan at pagpasahan ng Senado. At ito po ay, hindi nga ba ito kailangan ideklara dahil sa Republic Act 6426 o FCDU law? Kung sasang-ayon tayo sa posisyong ito ni Chief Justice Corona, dapat natin siyang ipawalang sala. Subalit, kung di tayo sasang-ayon dito, dapat ay gawaran natin siya ng hatol. Ikinalulungkot ko po, Mr. President, na di ko masasang-ayunan ang posisyong ito ng punong mahistrado. Para sa akin, maliwanag ang batas. Hindi po ito nagbabanggaan. Ang pinagbabawalan ng FCDU law na mag-release ng impormasyon tungkol sa dollar accounts ay ang bangko at hindi ang depositor. Samantala, ang ating saligang batas at Republic Act 6713 pinag-uutos na ideklara ng lahat ng naninilbihan sa pamahalan ang lahat ng kanilang yaman at pinagkakautangan. Kung ayaw ninyong ideklara, edi huwag kayong tumakbo para o tumanggap ng anumang pwesto sa gobyerno. Subalit kung ikaw ay naninilbihan sa pamahalan, dapat lang at kailangan ideklara mo ang lahat ng ito. Dahil dito, mabigat man sa aking kalooban, kailangan kong magawad ng hatol laban kay Chief Justice Corona. Maging ganun pa man at sa kabila ng aking hatol, nais ko pong muling batiin si Chief Justice Corona dahil sa kasaysayan ng ating bansa, siya ang alam kong kauna-unahang opisyal na naglakas loob at nag-execute ng waiver para buksan ang lahat ng kanyang mga deposito sa bangko. Sana po siya at ang kasong ito ang magsilbing hudyat para sa isang bagong simula sa ating bansa. Isang bagong simula kung saan hindi na pwede ang dating gawi. Hindi na pwede ang dati nating nakasanayan. Panahon na po ito marahil na taasan natin ang antas ng pamantayan ng mga naninilbihan sa pamahalan. At dapat po pantay ang pamantayang ito hindi lamang kay Chief Justice Corona, kung hindi para sa ating lahat. Kahapon isinumite ko sa Senado ang isang waiver pabor sa Ombudsman upang buksan kung kinakailangan ang anumang deposito ko, dollar man o anumang uri ng currency, kaugnay at kalakip ng aking SALN. Hinihimok at hinahamon ko ang lahat ng aking kasamahan sa Senado, gayon din sa Kongreso, na gawin din ito. Hinihiling ko rin sa aking mga kasamahan sa Senado at sa Kongreso na ipasa sa lalong madaling panahon ang iniakda kong Senate Bill 107 na naglalayong i-require na ito sa ating lahat. Hindi simpleng pagtanggap ng hamon, kung hindi aktwal na pagpirma. Tulad po ng sinabi ko sa aking pambungad na salita, kung ano man ang panukat na ginagamit natin sa paghusga o pag-akusa, siya ring panukat na dapat nating gamitin sa ating mga sarili. Ika nga ni Congressman Fariñas, kung di natin pinapalusot si Chief Justice Corona, pues tayo din wag nang magpalusot. Ito'y hinihiling ko para magkaroon po ng saysay, kahulugan at positibong kinakahinatnan ang kalbaryong pinagdaanan di lamang ni Chief Justice at ng kanyang pamilya, kung hindi ng ating bansa, bungsod
ng proceedings na ito. Dalangin ko po na sana matapos ito, magsimula na maghilom ang pait, sugat at pagkawatak-watak natin. Sana naman po, pagkatapos nito, tama na. Magtrabaho na tayo, let us move on and let us move forward. Pagtuunan na po natin ang pansin ng mas mahalagang problema ng ating bansa na may kinalaman sa ekonomiya at paglagay ng pagkain sa bawat lamesa. Tanggap at nalalaman nating lahat. Ano man ang hatol na igawad ng hukumang ito, hindi naman biglang magkakatrabaho yung walang trabaho at hindi naman biglang gagaling ang may sakit. Hindi biglang makakapag-aral ang hindi kayang makapag-aral at hindi gaganda ang buhay ng ating mga kababayan. Mr. President, ano man ang maging hatol natin sa hapong ito, nais kong sabihin to the Chief Justice and his family, I wish you well. Naway gumaling po kayo sa inyong karamdaman sa lalong madaling panahon. Patnubayan nawa kayo at tayong lahat ng Diyos, kaugnay na malaking hamon at pagsubok na sabay-sabay po natin kinaharap at pinagdaanan nitong mga nagdaang buwan. Mr. President, on Article 2, I find for the complainants and render judgment against the respondent, Chief Justice. 1 minute.